Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Tongkit. At ito, nagbabiral ngayon sa social media ito mga usapin tungkol dito sa mga kababaihan. Especially sa mga celebrity. At sa mga, especially to sa mga TNBS driver na sana nagdadaan-daan kayo sa mga pananalita ninyo at sa mga pinopost nyo sa social media, mga ka-plastic. Dahil ito ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga ka-plastic, ay isang driver na nambastos kay Cyril Manabat sa isang post na inilagay niya sa prevented suspension ng TNBS app. So, prevented suspension lang ang kanyang natamo. Mabuti na lamang kung ganun po. Kasi kung tutusin, napakalaking kaso itong pinasok ni nagngangalang Boss Toyo Mansi na content creator siguro ito, mga ka-plastic. So base sa mga komentos, sabi ni Alex Alejo, daming kinakaharap na problema ng bansa, sisingit pa yan. Hindi. Baga ito, hindi natin pwedeng baliwalain lalo na kung sa mga ordinaryong babae ito gawin. Kahit sabihin mong hindi ka celebrity at kung meron namang ibang bagay na masasabi na masama sa iyo ang mga TNBS drivers, ay magiging masaya ba kayo? Magiging okay lang ba sa iyo na may mga several drivers lalo na sa mga kumpanyang sikat tulad ng Grab ay babastusin kayo? Paano na lang kayo pagkakatiwalaan kung may mga driver na kinukonsinti ng kumpanya etong si Boss Toyo Mansi? Sabi dito ni Ronald, mahirap mag-side comment, bakit di naman natin alam ang nangyari kung ano ang totoo? Ano sa tingin nyo? Eto. Sabi ni Arwin Cruz Machado, siya na mismo ang nag-post. Siguro hindi niya alam yung context. Kaya basta-basta na lang siya nag-komento. Di siya nag-research, di siya na something like that. At ipapakita ko sa inyo, mga ka-plastic, kung ano yung sinabi ng tarantadong si Boss Toyo Mansi dito sa larawang ito. Sabi dito, papaluin ka talaga ni Boss Toyo Mansi dahil sa kakasuhan ka na. Mawawalan ka pa ng worth. Go Cyril sa pula mong mga manyak na to. Baka sampulan ang mga manyak ito. Hindi ko yan papalampasin, sabi ni Cyril. Cyril Manabat to take an action against rival disrespectful comments. Papunta lang ako sa work niyan, nag-work lang, nagpapik lang, you are being kind and you get his to return. It is never about the praise of clothing. Nakapang-work ako. Maayos ako makapag-usap, nag-tip pa ako. Kasi ito yung sinabi ng hindorotot na nilalang na ito na si Boss Toyo Mansi. Actually, hindi lang ito. Marami pa pong mga comment. Sabi pa nga dito sabi ni Solaino Rodel, dapat madamay itong si Solaino Rodel Paldo, Boss Toyo Mansi. Kahit wag na magbayad. Tapos nag-react itong si Boss Toyo Mansi. Solaino Rodel, sabihin ko na sana paluin ko ng ano niya paluin daw. Ba maganda. Matapos kang tratuin ng maayos at mabait na pakikitungo ni Cyril Manabat, ay ito yung i-reply mo sa mga netizens mo. Napapaluin mo yung kanyang something like that na maselang parte ng katawan ni Cyril Manabat. Talagang hindi lang pangsalitaan, pangmanyak pa. Ito pa yung sinabi niya kasi sa post, mga ka-plastic.
Yan. Sabi ni Boss Toyo Mansi sa kanyang public post, nagulat ako, nagpapapicture sa akin. Bakit ganon? Para bang humingi ng favor pala sa'yo si Cyril Manabat na magpapicture sa'yo, Boss Toyo Mansi. Tapos sabi niya dito, nag-reply daw si Cyril Manabat sa pagkakaalala niya at ito ang sinagot sa kanya, Kuya, picture tayo bago ako bumaba. Kung totoo man yun, kung totoo. Kung totoo man na talagang yun ang sinabi ni Cyril Manabat na nag-request siya na magpa-picture kayo bago siya lumabas ng iyong sasakyan, napakaswerte mo. Kasi bibihira lang sa mga celebrity na maging kindness o maging nice sa mga individual na ordinaryong kagaya mo pero tinake advantage mo. At ginawan mo ng kahalayang salita. At sinagot mo nga dito, ako. Sabi mo nga dito, sure na ma'am, wag mo lang ibenta ang picture ko. Ba? Sure ma'am, wag mo lang ibenta ang picture ko. Sino ba talaga nagpa-picture? Ginamit ba niya yung cellphone mo o yung cellphone niya? Tapos may pahirit ka pa na ang laki ng bata na yan. Diba? At meron pa mga sabi ni Edgar Perol, OTW. Tapos nag-reply si Boss Toyo Mansi na Jakol. Yan. Tapos nireplyan siya ni Labot Gutierrez, Malibog. Tarantado, no? Binigyan ka ng magandang trato ng isang artista tapos ito yung pangre-reply mo sa tao. Actually, itong account na to, sinesearch ko pero hindi ko na ma-search. Siguro sa mga oras na to, parang na-deactivate na yata to. Sabi nga dito kanina, binasa ko na to Solaino Rodel, Paldo, Boss Toyo Mansi, kahit wag na magbayad. Nag-reply si Boss Toyo Mansi, Solaino Rodel, sabihin ko na, paluin ko na ng ano niya Tapos nag-reply, nag-comment itong si Ra nakakatawa yan kababae mo pa namang tao. Tapos nag-reply itong si Shane Giganto, Ray, di ka ba love ng mama mo? Huwag kang manghilam ng post na may post. May iba bang sinabi? Isip mo lang ata yung may ibang meaning. Sa palagay mo, ano ba ang meaning ng sana paluin ako ng ano niya? Diba? Kung gagamitan mo ng common sense, alam mo yon kung ano yung malaki sa kanya na ipapalo mo. Na ipapalo niya sa'yo. Ito kasi si Cyril Manabat, mga ka-plastic. Na-issue na yan before. Way back sa PBB. Ang pagkakaalam ko doon, minanyak din daw yata siya ng ka-housemate niya. O something na may di ko alam kung siya yung mismo yung minanyak o yung kasamaan niyang babae na housemate din. Kaya itong si Cyril Manabat may pagkapalaban din tong babaeng ito. Hindi siya yung tipo na mahina o napaka-vulnerable niyang tao. Talagang kapag meron siyang nakikitang mali, pinaglalaban niya. Napanood ko to si Cyril Manabat. Medyo may pagka-konting maldita siya in the way na nakikita niya na may mali din talaga nakikita sa mga ibang tao. At narito po ang mga komento ng ibang vlogger, mga ka-plastic. So panoorin natin ito. Ito. Cyril Manabat binastos ng isang Grab driver. Usap-usapan sa social media ang pamabastos ng isang TNVS o Grab driver sa aktres at dating child star na si Cyril Manabat. Sa pagbabahagi nga ni Cyril,
April 7, nagawa niyang sumakay at mag-book sa isang ride-hailing app na Grab papunta sa kanyang trabaho o taping. Bago pa man siya bumaba sa lokasyon ng drop-off, nag-request raw sa kanya ang driver na makipag-selfie sa aktres. Dito na nagulat si Zyril dahil sa selfie nilang dalawa ng driver na ibinahagi sa social media ay may kalakip na bastos na caption mula nga sa driver. Caption pa nito, "Nagulat ako, nagpa-picture sa akin. Zyril Manabat. Kuya, picture tayo bago ako bumaba." Ako, "Sure ma'am, wag mo lang ibenta picture ko. Ang laki ng batang yan." Sinundan pa ng komento na, "Jakul." Agad naman na nagsalita si Zyril at nanawagan siya sa Grab PH na gawa ng aksyon ang nangyaring pambabastos sa kanya ng naturang driver. Ani nga ni Zyril, "And at the same time, I hope the platform or the app should do something about this because it's not petty. It's not something na any woman or anyone, not just women, should experience on a daily basis. They're just..." Ayan nga yung pinupunto ko. Tamo, magaling magsalita tong si Zyril Manabat. Alam niya kasi na hindi lang naman siya ang mismong mabibiktima sa mga ganong klaseng insidente. Lalo na kung yung mga driver kasi, pag nakakakita yan ng mga magaganda, automatically, may mga nasasabing di maganda yan. Kaya sabihin mo man na hindi siya nagsuot ng hindi siya nagsuot ng mga maikling damit o yung mga something nakaka-attract sa mga lalaki, hindi pa rin maiwasan yan dahil ang mga lalaki kung makatingin parang x-ray yan eh. Nakakapag-prompt yan ng imagination, parang AI. Na hindi man nila nakikita ng perpekto yung panloob na pangangatawan mo, pero nakakaya nilang i-figure out when he can imagine the body figure of your the body figure of the woman. Pa English pa no. 'Di ba? Yun. Ang pinupunto kasi ni Zyril Manabat dito, hindi lang para sa kanya itong nangyayaring makahalayan, kabastusan na mga sinasabi ng mga Grab. Mga ibang TNBS driver, mapa-rider man yan ng 2 wheels o 4 wheels, even sa mga taxis, jeepney driver, bus driver, o kahit sa anong mga iba't ibang klase ng mga aspeto, even kahit hindi sa mga TNBS driver, kahit sa mga pampublikong lugar, di ba? Kaya nga nausong Safe Space Act o Anti-Bastos Law, di ba? Kahit nasabi mong joke lang yun, para sa mga babae, hindi magandang biro yun. Kahit pa sabi mong kaibigan mo yan, katropa mo yung babae, tapos in the way na sinabihan mo ng mga ganong kahalayang salita, hindi nangangahulugan yun, pasok yun sa kanyang mga pambiro. Paul pa rin yun, mga kaplastic. Hindi tama yun. Diba? Kaya parang awareness na rin ito sa mga nagtatangkapang ibang mga kalalakihan na kapag nakaka-encounter kayo ng artista o kahit hindi artista, basta maganda at mayroong balingkinitang katawan, hanggat maaari, kung meron ka ring pag-uugaling hindi maganda at meron kang imagination na hindi maganda, sarilinin mo na lang. Wag mo na itong ibalita pa sa ibang tao. Being kind, you're just being a human, a decent human being, and you'll get this in return. Dagdag pa niya, maayos ko siyang kinausap. As far as I could remember, ang bait-bait ko sa kanya. Nag-tip pa nga ata ako kasi nahiya ako pag may pinaghihintay akong tao. So wow, I hope na your family, your mom, your sister, or worse, if you have a daughter, your wife, diba? Parang sana makita nila ito. Sana makita nila na ganyang klaseng kang tao. Zyril Manabat Ito na lang, mas maganda. Siya mismo nagsabi niya, yung word na sinabi ng isang vlogger.
Ito. Mas maganda to eh. It's not, again, it's never about the piece of clothing. Nakapantrabaho ako. Maayos ko siyang kinausap. As far as I could remember, ang bait-bait ko sa kanya. Nag-tip pa nga ata ako kasi nahiya ako pag may pinaghihintay akong tao. So, wow. I hope na your family, your mom, your sister, or worse, if you have a daughter, your wife, diba, parang sana makita nila to at sana makita nila na ganyang klase ka ng tao. I'm never Kita na yun. Nag-trending na nga ni. Paano imposibleng di makita yun? Diba? Nakikita na yun. Baka sinabunutan pa nga yan ng asawa niya. Baka binato na ng kaldero yan. Pero hindi ko lang alam kung nagsampa ng kaso itong si Cyril Manabat. Panoorin natin yung balita mamaya kung ano yung sinabi niya. sister, or worse, if you have a daughter, your wife, diba, parang sana makita nila to at sana makita nila na ganyang klase ka ng tao. I'm never scared naman to express my passion about protecting women, about protecting victims or voiceless in any gender, in any age. I'll be their voice and I'll use my platform wisely. That's so nice. That's so nice. There's nothing to be scared or to be afraid of. Nag-fuel lang siya ng reason for us to be more brave and for us to be to spread more awareness about this kind of topic. Thank you for using this time para mag-spread din ako ng words. Yeah, thank you, Cyril, for answering. Ang suggestions ko lang kay Cyril Manabat hanggat maaari. Huwag na siya magpapapicture kang basta-basta sa kung sino-sinong tao lamang. Kasi data privacy na yung sinira sa'yo eh. Pwede mong kasuhan ng data privacy yon kung halimbawa man na hindi naman intention na dapat i-post pa yun sa social media para ipahiya ka o para gawang ka ng mga mahahalay na komento ng mga ibang tao. Kasi una sa lahat ang sinagasaan sa'yo yung pagkababae mo. Pangalawa yung data privacy ninyong dalawa. Kaya nga mo nga siya inallowed na magpa-take ang photo dahil nagtiwala ka sa kanya na hindi niya ipagkakalat yun o hindi na niya i-spread sa social media at pagmumukain nilang katawa-tawa, di ba? Hindi na lang niya private yung post na yun kung gusto niya ng memories, di ba? Pero sa halip, ginawa niyang parang ugaling manyakol sa kanto na nag-uusap-usap sila ng mga netizens na pinagsasabihan paldong-paldo ka dito sa babaeng ito. Di ba? Kaya moral lesson ito para kay Cyril Manabat na hanggat maaari, never take an photo with some strangers. Kasi yun kasi yung magiging consequences na maaaring gamitin ito. Di ba uso na ngayon ng AI? Mga mamaya sa AI na nga lang ngayon, marami nang pwedeng gawing paraan eh. Pwedeng i-prompt doon na kunwari nagkikahalikan kayo sa loob ng sasakyan. Di ba? O kaya bigla kang hinubaran, ginawang ka ng video, tapos pinakalat sa social media, then o kaya sa mga porn site. Di ba? Yan yung mga dapat iwasan. Na dapat hindi kayo nagpapapicture ng basta-basta sa kung sino-sinong tao. Especially sa'yo, Cyril Manabat. At narito yung balita from 1PH. Unexpected, pero you can't deny. Yan ang chemistry na Cyril Manabat at Kairet Shari sa celebratory launch ng first ever lead movie ng aktres na 18th Rose na mapapanood na ngayong araw sa Netflix. Maski raw silang dalawa na sorpresa. Kami ni Kyle, tapos sabi kasi never po, wow! Nung makita na story, script reading, talaga kami, ganun lang kami na. Tapos sabi ni Direk, so sana umuo ka. To work with Cyril, bakit hindi? And I got so excited for her. Kasi alam, it's such an honor to be your first leading man. So,
12 hours ang biyahe via Roro para mapuntahan lamang. Where Jordan and Rose would create. Kinagan kami ng Netflix Tapos ng event, hindi pinalampas si Cyril ang pagkakataong sagutin ang viral post at caption ng isang TNVS driver na nagpa-picture sa kanya habang papunta siya sa trabaho. Aaksyonan niya raw ito. I'm really vocal about protecting women, protecting me against any sexual assault or sexualizing women. Hindi ko yan papalagpasan. Of course, hindi dapat nagiging Yari ka. entertainment yan in any forms. And at the same time, I hope the platform or the app should do something about this. And imagine kung gaano kahirap yung buhay ng isang babae. Nagtrabaho ka lang, may nagpa-picture lang sa'yo. You're just being kind. You're just being a human. A decent human being. As far as I could remember, ang bait-bait ko sa kanya, nagtip pa nga ata ako. Kaya si Cyril, isusulong talaga ang pagiging babaeng palaban. There's nothing Ang masakit pa doon kung bawal ang tip sa Grab. May violation ka na agad. Yari ka ngayon. Boss Toyo Mansi. Diba? Hindi ko alam kung ano yung sasampan ng kaso nito ni Cyril. Pwede rin kasi Data Privacy Act at saka Act of Lasciviousness, cyber libel. Diba? to be scared or to be afraid of. Sinira niya yung tipo ni Cyril. Huh? It's okay. Hindi niya sisirain. Nagpa-fuel lang siya ng reason for us to be more brave and for us to be to spread more awareness about this kind of topic. Yun. At dahil dyan, ay nagsalita na po ang Grab Philippines. Yan. Sabi ng Grab Philippines ay extend sincere apology to Miss Cyril for the acceptable experience he had with the driver. What was reported is deeply concerning and does not reflect the standards we upload on the platform. We are already in direct contact with Mrs. Manabat. Miss Manabat have offered to all board support and ensure her concerns were heard. We are also prepared to cooperate fully with relevant authorities. Upon the initial investigation, the driver partner involved has been placed under preventive suspension lang. Grab affirms that such behavior constitutes a grave violation of the bannable offense under the driver's guidelines. So yun, bannable na. Pwede na mabantong taon to. Dahil lang sa malaking pagkakamali ng tarantadong si Boss Toyo Mansi. Yawa, no? Yan kasi ang napapala ng mga tao. Kupal kasi. Diba? Saan na ba yun? Paldo pa more. Paldo. Ganda ng pagkaka-caption niya, oh. Talagang mas patindi ka pa kay Bong Suntay, ah. Si Bong Suntay, ganyan na ganyan din. Pag nakakakita ng mga magaganda, he can imagine a whole body of the women. He can imagine yung mga nagagawa nila sa kaisipan nila. Yan kasi yan napapala. Akala nila kasi hindi makikita sa social media ito. 'Di ba? Eh lalo na yan, natapat ka pa sa mga sikat na tao. 'Di ba? Hoping na itong taong to ay mag-ingat-ingat kayo. Sana ba yung pagmumukha ng hayop na yun? Yan. Tandaan mo yung pagmumukha na yan. 'Di ba? Tandaan niyo po yan. Kapag nakita niyo po yan na halimbawa kung ban na siya sa Grab, nag-taxi siya, tandaan niyo na lang po yung pagmumukha niyan. Bangasan niyo agad.
tanggalan nyo kaagad ng 10 ngipin sa harapan yan. Nang sa gayon na hindi na siya makapanggago pa ng ibang tao. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing off. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.